Even soldier will watch you. Ayos yung tayo kahit lang pakalamig. 350 meters. So steep. Oh, please sir, do not record this one. Good morning guys. Today is 6:30 a.m. and we're going to our meetup place para sa DMZ tour natin. Hindi na ako nakapag-outro kagabi guys, pero kwento ko na lang kung ano nangyari. So diba, nasabi nga natin, we'll have part 1 and part 2 ng food trip series natin. Street food. Ang nangyari sa amin is, papunta namin Damdaemun. Hanggang 9 PM lang pala siya guys. So technically, wala kami inabutan. Though meron naman. Ang inabutan lang namin is yung isang cart ng Odeng na parang pa-close na talaga sila. Pero dahil sa amin, di pa sila nakapag-close kasi bumili kami. Then eventually, parang dumami pa yung tao nila. So, medyo nag-extend pa sila. So yun na. Doon namin nalaman na close na pala ang Damdaemun by 9. Actually, hindi pa nga 9 yun. Parang 8:30 pa lang na-close na kagad. So, ayun. So, sa mga gustong pumunta ng Damdaemun, hanggang 9 lang siya, guys. Pero minsan, parang 8 pa lang siguro, wala nang tao, nagdiligpit na yung mga stall, yung mga cart. And then, after nun, dumiretso na lang kaming Myeongdong area. Tapos, naglibot lang kami for street food, kung ano bibili namin. And then, we ended up buying yung biryani rice, yung lamb biryani and chicken biryani. Masarap siya, guys. Super highly recommended. Medyo pricey, pero for us, worth the price, no? It's worth the price. Yan. Hindi siya nakikinig. Ayan. Tapos bumili na rin kami nung honey chicken. Yung sikat na honey chicken din dito sa Myeongdong. Yung Mudo honey chicken. Ayun lang. And then, we got it take out or for to go sa hotel na namin kinain. Kasi that's around 11 PM na. Right now, pupunta na tayo sa meetup place. So, dito yung meetup place natin. Ayan, dito. Yan, so nice to see you. Sa tapat lang yan ng hotel namin, guys. Ito na yung hotel namin, no? Papasok dyan, diba? Nasa ito na yung tawiran. Ayan na. Ito tayo. Our outfits today are all white. Yan. All white kami ni Jowa. Yan. And guys, dito ang meetup place for the tour. Dito at pickup 8, exit 8 ng subway station ng Myeongdong area. So we are early kasi alas 7 pa yung meetup. So bili muna tayo. Kung anong pwede mabili here sa Nice to See You. Lots of tourists, tour guide, even soldier will watch you. So please wear this one. And everyone have a passport, right? Okay, perfect. I will give this one right now. After the Korean War, we rebuilt one railway over there and another one over there, Dokye Bridge. It's for tourism right now. So this one, look in the middle of this two railway, is for exchanging prisoners after the Korean War. About 12,000 prisoners crossed this bridge to gain their freedom again. So that's why we call this one the Bridge of Freedom. Honestly, the design is not good. Why? They always built this one as a temporary bridge for exchanging people.
but it's more just structure. It's more strong reminder of the pain of separation. And also you can see the ribbons on the fence to the end of the bridge. Can you find that ribbons? And also you can see a lot of ribbons over there too. It looks pretty, but it has a saddest meaning. Separated families come here and then they wrote down their hopes. I want to see my father. I want to see my mother. I want reunification like that. Because they don't have power, but they want to do something, so they just wrote down their hope here. So when you look closely there, you can see a lot of Korean alphabet. Let's check together. Grabe guys, no? Ito yung train na gamit nung war dati. So, tingnan nyo naman kung gaano kadaming bala. Ito daw yung ginagamit para magdala ng mga supplies noon. Tapos binomba siya kasi nga parang nagkakaroon ng resources yung South Korea, kaya binomba siya. So, yan na lang inatira. Yan daw yung parang ulo lang ng train para mahaba yan eh. Got sick or became pregnant, they just kill them or abandon them. So after we achieved the independence, we demand apology, but Japan has refused and denied what happened. That's why we made this statue. Actually, around in front of the important building, and so you can see this statue, even nearby Japanese embassy and overseas. So you can see empty chair here. It's to represent the people who passed away because of this incident. And also you can see feet of statue is slightly raised. It also represents the ongoing pain, anxiety. So until they die, she have a trauma, of course. And now 7 people alive, but still have a trauma. It's hard to read. So if you memorize them, you can sit empty chair during your free time and wrap your hands and take picture and sharing the word. That is the way. And I have a question, everyone. Why there are 2 statues are here? Can you guess? Why 2? 1 for North Korea. If we reunify, one will go North Korea because we are saying victim of Japan at the time. So please remember comfort woman in Korea. Okay, shall we move? So we're inside na ng DMZ. Hindi ko na na-vlog, no? Kasi pagdating namin sa bus, agad eh, nag-speak agad yung tour guide. So, ang galing ng tour guide namin, guys. Share ko lang din, no? This is my second tour na kasi of DMZ. And medyo na-compare ko yung first tour ko with my previous tour guide. And I can say na this time, parang mas naging meaningful yung balik ko dito kasi ang dami kong new knowledge na nakuha. All thanks to my tour guide now, which is si Lucy. Ito nga guys, di ba sabi ko kanina before, papasok tayo dun sa place. So, andito tayo sa loob. Dito lang yung area na pwedeng mag-picture. So, pakita ko sa inyo. Wow, lamig na lamig. Actually guys, sobrang lamig. Negative 9 degrees dito sa loob ng DMZ. Anyway, ito pala, pakita ko. Ayan guys, kita nyo ba? Ayan. Kanina naman, sobrang lamig, di ba? May snow pa. So, ayan, itong bridge na to. Wait. Ayan, yung bridge na yan, kita nyo, di ba? Sira-sira na siya. So, yan daw talaga yung bridge na ginamit nung dating Korean War. So, technically, nag-iba na siya, ganyan. So, it connects yung South Korea papuntang something na place dyan sa north. So, yan. So, malala yung gera dito, guys. So, yan, makikita nyo yan. Makikita nyo ba yung red marks? Ayan, yung mga red marks na yan, palatandaan yan ng mga bullet marks noong time ng Korean War. So, yun. Ganun siya kalala. So, itong part na tinatayuan natin, rebuild na lang to. Rebuilt. Pero ito talaga yung pinaka-actual yan, na hindi na nila ni-rebuild pa. Ito lang talaga, itong kinatatayuan natin. Kasi para
maka-explore pa rin yung mga tao dito. Super meaningful, guys. Grabe. Parang nakaka-goosebumps lalo. Especially nung pagbalik ko ngayon kasi mas naramdaman ko yung feels. Kasi medyo maliit kaming group size ngayon. We're only 12. Unlike nung first punta ko kasi ang dami namin. Tapos super daming tao din. So kapag nag-explain yung tour guide mo, hindi mo na siya marinig kasi naririnig mo yung kabilang tour guide din kasi magkakatabi na kayo. So this time, it was a good time to go here. So okay din pala yung super lamig kasi negative 9 degrees. So ayun. Yun lang. So lalabas na kami dito. Since kailangan na namin bumalik sa bus, we're gonna go back. We're gonna go to our next destination na. Late yan. Diba? Wait, di ko lang din realize na late pala siya. So, super frozen. Kasi nga, it's negative 9 degrees ngayon. Baka nga 10 or 12 na. Hindi pa ulit check ulit. This is inside the MG pa. Ayun o, doon yung train. Pinakita ko sa inyo kanina. And guys, so, ayan yung mapa nitong Imjingang. So, yun yung mga pwede nyo puntahan dito. Ayun nga, kita nyo, meron pang cable car. Yan. Tapos, ito yung original na tour namin dapat. Ito. Kaso, hindi na daw ata pwede. Parang ganun. So, napalitan siya ng yung bridge, which is ito. Ito yung bridge. Yan. Diyan tayo pupunta mamaya. Nakita nyo. Babalik na tayong bus ngayon, guys. Diyan tayo nagpunta. Built by South Korea for going inside the infiltration tunnels. So it's about 350 meters. So steep, super narrow, super steep. It's about 11 degrees. So when you go down, so happy. When you go up, nobody smile. So there are lots of chairs. You can take a rest. Okay. Hi guys, so kakatapos na namin pasukin yung yung third tunnel. Yung nakita nyo kanina. Bawal na kasi yung doon. Bawal na yung camera. So, pinaiwan lahat ng mga camera. Tapos, andito yung mga lockers. Ayan. Ayan. So, iniwan dito. Tapos, yung third tunnel. Dito siya. So, yung tunnel na yun is 11 degree na naka-incline. So, yun. Tingnan nyo na, imagine nyo na lang kung gaano siya katarik. So, yung third tunnel na yun yung one of the 4 tunnels na dinug ng North Korea before ng Korean War. Right after nung war nila. Di ba ngayon at peace sila? So, ngayon, dinug yun ni North Korea para magsiklab sana ng Second Korean War. Kaso, buti na lang, merong defector from North Korea. Isa siyang engineer dun sa mga tunnels na yun. So, anong nangyari? Kinuwento niya. Inisplok niya sa South Korean government na meron nga mga tunnels na pinaplano si North Korea para mag-start ng Second Korean War. So, yun. Sinearch yung tunnel, ganyan. Hanggang sa nahanap nga to. So, 4 tunnels yung nahanap. And, ang open sa public na itour is yung third tunnel. Yung third tunnel kasi is very, malaki siya. Kaya daw ng 30,000 people yung pwedeng lumusob at once. So, nakatarget siya mismo sa Seoul. Diba, Seoul is the capital. So, yun. So, delikado siya. So, yun. Right now, ginawa na nila siyang parang traction ba yun? Pero yun, gets nyo naman na. So, isa yun sa dinadayo dito para makita nyo. So, pag bumaba kayo dun sa tunnel, makikita nyo doon is merong small window. Overlooking that window is parang borderline of North Korea. So, from that window, it's 2 kilometers away na lang ni North Korea. So, yun yung pinakamalapit yung distance na pwede nyo mapuntahan. Pinakamalapit na distance close to North Korea. Ayun. So, ganun siya, guys.
ayun, nakakapagod lang talaga siya. Super nakakapagod. Pag akit mo ulit dito, as in, hingal lahat ng mga tao. Tapos pawis na pawis ka kasi nga grabe yung hiking. Yun, kung mapupunta kayo dito, highly recommended tong tour na to kasi very informational siya. Especially kung mahilig kayo sa history. Yan. Fond kasi ako of parang ito yung mga history, before war history. So, I'm really fond of this kind of tours. Again, second tour ko na nga to. So, parang still the first time. Nung time na feeling ko is parang first time ko pa rin. Parang ganyan. Sa dami ng mga bagong learnings na nalaman. Ayun lang. So, pahinga lang kami dito. After this station, mayroon na kaming next na pupuntahan ulit. So, balikan ko na lang ulit kayo. May tapos na kami mag-DMZ. So, roam lang tayo around dito sa place bago tayo mag-proceed sa next destination. Grabe, parang hindi pa rin ako nakaka-get over sa nangyari. Kasi nakakapagod talaga siya. So yun guys, okay. Kita niyo yung monorail. Ayan. So before, yung mga tour dito may monorail. Sa baba, dun sa third tunnel na pinuntahan namin, mayroon parang isang tunnel pa dun na monorail. So dati talaga, pwede mo siyang akyatin pwede mo siyang puntahan na naka-monorail ka lang. So pababa at saka pataas, parang ganun. Pero ngayon, hindi na siya ganun. So, ayun. Ngayon talagang kailangan mo nang maglakad going there. And the famous DMZ na sign. And andito yung flag ng UN. Actually, yung DMZ kasi is owned by UN. Yeah, that's UN flag. And then dito is Korea flag. Bumili kami ng soybean ice cream dito sa Unification Village here. Yan, dyan. So, ito yung last stop dito sa DMZ tour kapag half-day tour lang kayo. So, dito sa loob, pwede kayo bumili ng mga souvenirs na sikat na mga items dito sa loob ng DMZ. So, mostly mga ginseng, mga beans, ganyan. Ano talaga mag-ice cream tayo kahit gan pakalamig. Anong weather ngayon? Three na lang, 3. 3 degrees na lang daw. Kanina kasi di ba -9. So yung ice cream dito guys hindi natutunaw kasi sobrang lamig. Yan. Hi guys, so we're done na with the Unification Village. So ngayon, lunch lang muna kami dito sa Imjingak. So bumalik lang kami sa una naming pinuntahan kanina. Kung saan yung may mga train, tsaka yung mga wishes nila, yung mga hopes nila for unification yun. So, after this lunch, we will proceed dun sa, Majang Bridge, parang ganun. So, isang sikat na rin yun dito, na tour, dito sa DMZ. Pero, if you take the half-day tour, hindi ka na pupunta dun. So, yung DMZ kasi is dalawang tours may half-day. So, if half-day, yun nga, ang last stop mo is yung Unification Village, which is yung kanina natin pinuntahan, yung kumain tayong ice cream. And then, you'll go back to the city na. But, since we availed yung may Majang Bridge, so we will go there. Ayun lang. So, kain muna kami ngayon. Panoorin nyo kami. Dito muna tayo sa malamig kumain. Kasi wala nang upuan sa loob Ang daming tao sa loob. So guys, nakikita nyo ba yung parang amusement park sa likod namin? Yan yung Vikings. Diba? Ganyan din tayo. So, ang kwento niyan guys is, etong Imjingak na lugar na to, ginawa to ng government ng South Korea. Intended dun sa mga families na nahiwalay sa mga relatives or family nila from North Korea. So, ayun nga, if they feel lonely or nangungulila sila sa presence ng family nila sa North Korea, pwede silang pumunta dito. Tapos, ngayon, ayan nga, itong amusement park
kung sakali mang makabalik man, mag-reunify, or makabalik yung mga anak nila, or kasi yung mga tao from North dito sa South Korea. Ito yung unang sasalubong sa kanila, an amusement park, which is parang, alam mo yun, it's full of joy na sa part na to ng Korea. So yun, so this was built by the South Korean government para nga sa mga naulila, sa mga nahiwalay sa family members from North. Ayun lang. Kain ulit. Kakain ako. 내게로 와서 melt my heart 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼 Don't know what to say You were just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝에 너를 만났고 Hey guys, so dito tayo sa Makjang Bridge. So ito siya yung hanging bridge na to. So yeah, as you see dito sa lake is super frozen niya ngayon. Actually hindi ko alam kung matigas siya or not. 마장 호수는 면적 19만 8천 제곱미터, 약 6만 평의 주력급 호수로서 최고. Someday you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With by my side 멈춘 시간 Ganyan mailalim, guys. 서로가 마주하는 이곳 Frozen lake yan. Through a little far away Grabe, grabe guys. Super frozen lake. 내게로 가서 melt your heart 조금 서툴지만 이해해줄래 동화 속에서만 보던 Just like shining star 서로 바라 Guys, tapos na kami dito sa bridge. So on the way na ulit kami sa meetup point. Grabe, super naman dito. Pero so nice. Para siyang ano ba? It's so weird. Oh, yun, tama. Actually, yun naiisip ko, pero ayokong sabihin ganun kasi baka mataas standards nila. Kaya naarap lang ako. Pero yes, yun din naisip ko na nakita ko siya. Especially yung view dito. Around here. Yan, oh. Yun naman, guys. Diba? So nice. Ang nice niya. Ayun, so this is our last stop for the tour. And we will go back na to the city. So later, pagbalik ng city, siguro, punta tayo ulit ng Namdaemun. Kasi di ba na, hindi tayo natuloy kagabi kasi nasarahan na tayo. Then after noon, tayo natin pumunta ng Hongdae for some little bit of party. Ayun, samahan nyo kami and update na lang ulit namin kayo later. all around So guys, dito tayo ngayon sa BHC. So, try natin kumuha ng order. Guys, if you don't know, BHC is yung pinakasikat na chicken store. Store ba yun? Basta yun, nagbibenta ng chicken dito sa Korea. So, it's like, parang hindi ka nagpunta ng Korea kung hindi mo natikman tong BHC chicken. So, ganun siya ka-OG. Now we are here at Hongdae. So, dito tayo ngayon mismo sa Hongdae Street. So, if you all know, Hongdae is mostly ang mga crowd dito is mga kabataan, mga millennials kasi maraming mga university dito along here.
So, ayun. Nakikita nyo naman super vibrant and mailaw and very, very lively. So, medyo magkaiba sila ng vibe ni Myeongdong. Si Myeongdong kasi is more on touristy talaga. Ito yung mga students, university students ng Korea. Tingnan nyo ha. Yung nagpa-perform ngayon. Oh, diba? Ang saya. Nagpunta tayo dito afternoon tour natin from DMZ. So, dito na tayo nagpababa sa Hongik University. And then from the station, lakad na dito. Hongik University is yung station mismo ng Hongdae. So, ayun, andito na rin tayo. Ang saya. Ayun, super vibrant dito. And lively talaga yung crowd. Tsaka, nakaka-pressure dito guys. Kasi, parang dapat maayos yung suot palagi. Kasi nga, stylish. Stylish yung mga tao.